sarap ng buhay ng Office of the Vice President ngayon. Ang dami ninyong pagkakaabalahan dito, ang dami ninyong hindi nagagawang trabaho dito sa Pilipinas. Kung ano-ano yung inaatupag ninyo. Rapid Fire! Si Vice President Duterte. Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng isang buwan. Nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. So lumalabas po na personal trick ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa po lang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Wala ba kayo ibang maipapakita? Kaya hindi nila mabanggit na nakapag-uwi dito ng investment na derechahan, pledges para kay si Edgar Mortis niyan. My pledge of love. Mga kaibigan. Ano masasabi ni Ingkong dyan kay Inday Sara? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan ang nagpapagulo ng bansa natin. Unahin ninyo yung inyong sworn duty, inyong sinumpaang tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas na inyong gagampanang trabaho kung anuman ang inyong posisyon sa gobyerno. Hindi yan ang binibigyan nyo ng ng atensyon Tapos na eleksyon, kumakampanya pa kayo. Ang dami ninyong pagkakaabalahan dito, ang dami ninyong hindi nagagawang trabaho dito sa Pilipinas. Kung ano-ano yung inaatupag ninyo. Alam nyo, si Digong nyo, yan disgrace yan Napakalaking kahihiyan, yan taong yan. Mga kaibigan, ewan ko kung tao pa yan. Kasi lahat ng kahayupang hindi na-imbento ni Hitler, yan ang umimbento mga kaibigan pati ni Satanas, Isipin mo si Satanas, wala akong nabasa sa Biblia na nagmura si Satanas at ang minura ang Panginoon, mga kaibigan. Wala akong nabasang ganun sa Biblia. Wala akong matandaan. Pero ito, minura mga kaibigan kaya matatawag mo bang tao yan? Yung si Satanas, di naman tao yun. Baka nagkatawan tao. Tandang-tanda ko nung bagong upo na si Digong nyo, ano sabi natin? Nung bagong upo na naniniwala pa tayong siya ang makagagawa ng pagbabago sa Pilipinas. Akala natin gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan laban sa mga pagmamalabis, pag-abuso. Hindi lamang sa gobyerno kundi sa private sector, mga kaibigan. Ano ang ating laging panawagang ginagawa nun? Hindi ho namin sinasabi natin. Ganun din ang magiging panawagan natin hanggat ang mamamayan ang siyang nagpapasan ng lahat ng hirap. Ano panawagan natin? Hindi namin hinahangad na mapaginhawa mo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na ang mga mahihirap na Pilipino. Ang hinahanap lang namin at hinahangad namin ay mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino sapagkat
ang lahat ng pabigat, mga kaibigan, ay nasa gobyerno eh. At ang solusyon ay nasa gobyerno rin. Tapos kunyari kakampanya laban sa droga, pero hindi mo naman sinusugpo yung mga korap sa pamahalaan. Sabihin nyo sa akin, anong problema rito ang hindi nag-ugat sa korupsyon? Naalala ko tuloy, yung kasambahay, tinawagan ng kanyang amo na nasa ibang bansa. At ang sabi kay Inday ay, Inday, dalhin mo yung aso sa simbahan. Ako'y nagpadala ng $500. Pabinyagan mo yung aso. Sige po, ma'am. Kinabukasan, dinala ni Inday yung aso sa pare. Sabi ng pare, iha, bakit ka nandito? Sabi ni Inday, kasi po, yung amo ko po sa abroad, tumawag at pabinyagan ko raw po itong aso. Pabibinyagan ko po sa inyo. Sabi ng pare, abay, naku iha, hindi mo ba alam na ang binibinyagan lang tao? Ganun ho ba? Sabi ni Inday. Paano naman ho yung $500 na pinadala ng amo ko? Ha? Ba't hindi mo niya agad sinabi? Nakatoliko pala yung aso nyo. Natawa na lang si Ate Peli, kahit na ika nga po. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, JV Ehersito. Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?